Mga kababayan ko, mabuti na lang, ito'y si Erwin Tulfo, hindi ko binoto, mga kababayan ko. Paano nanalo itong mga kababayan ko? Ako hindi abogado. Pero ang sinabi niya rito ay medyo tagilid ng pag-iisip. Sorry ha, idol kong ang mga Tulfo. Pero yung tumakbo yung kapatid mo si Rafi, ikaw, Senator Erwin, at saka si Ben Tulfo, hindi ko sila binoto. Kasi ako'y may duda na medyo tagilid tong tatong to kung mananalo. Buti hindi nanalo si Ben. Si Ben okay naman sa public service, pero kung nandiyan pa siya, naku, 3 Tulfo, mabuti na lang. Ito mga kababayan ko, yung sinabi ni pangalan nito, ni Senador Tulfo, si Sylvester, mga kababayan ko. Kaya na humusga, alam niyo naman, napanood yun na ata ito Nangangatwiran pa mga babayan, pero late na. Ito naman si Secretary Boying Rimulya, Department of Justice ka, tapos sasang-ayong ka. Sasabihin mo, opinion niyo yun Hindi. Mali ang opinion niyo, sorry ha. Ito na mga kababayan ko. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law. Ha? Ibabaluktot ang batas, mga kababayan ko. Kaya nga, Senador lawmaker ka, Senador Erwin Tulfo. Tapos sasabihin mo yan. O mamaya, papakita ko yung video. In-interview ka ata ni Karen Davila. Medyo pinagtatagol mo pa. Mag-apologize ka lang. Okay na yun. May isang Supreme Court Justice na baka ewan ko kung may magpa-file na ethics committee. Mali ang ginawa mo. Simple apology lang dapat ang gawin mo. To be able to please the people, mas mataas po ang taong bayan sa batas. My right, Secretary Remulla. Yes, sir. Yes, sir. Ulul! Yung mama, yung Secretary General ba yan ng Senado, yung nag-poker face, mga babayan ko. Mali nga ang pinagsasabi mo, Senator Erwin Tulfo. May masabi ka lang, mema. Mali ang pasok mo. Alam mo, mas bilib pa ako kay Senador Lito Lapid Alam niyo kung bakit? Let's talk, less mistake, mga kababayan. Hindi binibira si Senador Lito Lapid. Tahimik Pero sinisweldohan natin yan ito yung interview niya. Nagpalusot pa, mga babayan ko. Nagpalusot pa si Erwin Tulfo. Ito mga babayan ko. Yung interview ni Karen Davila. Yung Wednesday na umaga, mga babayan ko. Thursday ngayon ng gabi. Mag-iingat pala kayo. May bagyo pa pala si Ompong. Darating daw, hindi, bandang Bisaya ata yun Pero tatamaan pa rin ng Metro Manila, pati ng Luzon. Ganun mga kababayan ko. Ito yung sinabi ni Erwin Tulfo, ni Senador, nagpalusot pa. And what do you make of Senator Marcoleta's statement wherein he has a point here that it is not required under the law to apply for state witness? Kasi ang bunga kasi nito, kaya sinabi ni Senador Erwin Tulfo na walang pakialam ang batas. Kasi dahil yung tao nagsasalita na ibalik ang pera. Di ba, Senator Erwin Tulfo, nangako ka, sumumpa ka sa Constitution natin na I will defend the Constitution. Di ba, batas yun? Tuloy pa rin natin. Dahil dun sa, Witness Protection Program, kaya nagsalita ito si Senator Erwin Tulfo. Mali naman ang pasok niya, palpak pa. Ni Senator Marcoleta, restitution will be decided by the courts. Tama naman yung Ms. Karen. I don't disagree with that, what Senator Marcoleta said. Diba? Pero yung sinasabi ko lang naman, the DOJ, the Secretary said, baka pwedeng pakiusapan natin na parang kung
sincere ka, voluntary, isoli mo yung mga ninakaw mo. Besides, sabi niya, yun ang nasigaw ng taong bayan. That's what I was saying. So, parang the secretary was saying, voluntarily, you surrender it. Kasi, Ms. Karen, kung titignan mo, let's look at this, magiging state witness ka. And if you become a part of the WPP Witness Protection Program, secured ka na, absuelto ka baka sa kaso kasi magiging state witness ka, Hindi ka naman masisecured. Maybe masisecured, pero after na siguro na mag-testify na maging witness nga, state witness, hindi voluntary. Wala naman sa batas nga eh. Para sa akin, di ako abogado kasi nagpapalusot ka ng Senador Erwin Tulfo. Diba? Damage control ka eh. Tinan mo tuloy, ginawa ka ng mga memes ng mga tao. Sus, Panginoon ko. Igo ka hindi ka nakasama sa prosecution. Kung hindi mo susoli yung pera, nasa sayo na. So after the case, pupunta ka ng abroad, dahil we state witness ka, tatago ka na, dala-dala mo yung pera ng bayan. Kaya I see where Secretary Remulla is coming from. Bago ka na gawing state witness, ibalik mo muna yung pera, di ba? Kung talagang sincere ka. And that was my point yesterday, Ms. Karen. Sabi ko, na isang tabi muna natin bata. Siguro it was taken out of context. Yes. But then let me taking, to the public taking right away now. Out of context, sinabi mo eh. Was lauded on social media. And Sos, Erwin. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Ipaliwanag nyo yan because you're reminded by a colleague. Damage control ka lang. Here, right? But netizens lauded you for this statement. What did you mean? I did not say we have to break the law, Ms. Karen. Literal, you said you had... Sabi mo sometimes you have to bend the law. Ibig sabihin, ginagawa pa kaming gago. In every rule, there's an exception. Karen, diba? That's bending the law. And then bending the law, I was addressing that to law enforcement. Alam mo, mali ang dapat kinoach ka ng abogado mo sa katabi mo eh. Meron nga exception. Naalala nyo po yung nangyari kay Erap na napatalsik siya. Yung edge sa tuba yun. Extra law yun mga babayan ko. Because of the diary, nag-decide ang Supreme Court na umalis, nag-resign nga si Erap Estrada mga babayan ko. Batas pa rin yun. Pero yung sasabihin mo, Erwin Tulfo, na baluktutin natin ang batas, na ikaw yung mambabatas, nanumpa ka sa constitution natin, kaya delikado ka. Yung unang bahagi ng video nito, baka ireklamo pa si Boyeng Remulla ng DOJ ng tawag dito, ng IBP, ng mga anong tawag doon, Integrated Bar of the Philippines, kasi sumang-ayon. DOJ sasang-ayon sa palpak na opinyon ng isang senador. Authorities, to even officials of the court of law. I'm not addressing it to the public, to every individual na we have to bend the law, violate the law. I was addressing it to law enforcers, people in authority, officers of the court. When you said bend the law, kasi Ms. Karen, even if you look at Google, the definition of bending the law is to execute the law with leniency or flexibility. Provided nasa batas ba yun? Reason. Nasa batas ba yun? Humanitarian reason. Overspeeding sa highway. Pag hinuli ka palusot, damage control. Why are you overspeeding? Pumutok na po paano bigyan ng misis ko, kailangan ko dalhin sa hospital, kailangan po umabot. Do you think bibigyan ka ng ticket ng police? Hindi. Sige, go ahead. Pinatupad pa rin ng pulis yung katungkulan niya. Kasi inapirehen yung driver eh. Ang dahilan ng driver, kasi mga anak na asawa ko, di pinalusot, pero nag-implement pa rin yung traffic enforcer na ihinto, i-apprehend. So, batas pa rin yun. Di ba? Ewan ko sa'yo. Minor, okay? 16 years old, bawal.
Sa Manila ngayon yata, may curfew sila ng isang Meron. minor. Oo. Okay, bakit ka nandito sa labas? Sir, nagtitinda po ako ng balot para may pangkain po kami ni mama dahil wala na po yung tatay ko. Ako na lang. Binabalutot mo yung ano mo para, siguro, sige, opinion mo na yun. Pero yung ginawa mo noon sa hearing, sa bagay mga kababayan ko, may parliamentary immunity ang senador eh. Maski anong sabihin niya ron eh. Yun ang shield nila eh. Pero may mga magko-complain din mga kababayan ko. Huwag kayong susunod dyan kay Erwin Tulfong yun. Idol ko pa naman to yung mga panahon ng TV Patrol pa. Pero naging senador lang, hindi pinag-aaralan kung anong muna sasabihin niya. Ultimo, Supreme Court Justice kinall out ka eh. Mag-sorry ka na lang kasi. Nagmamatikas ka pa kasi Senador Erwin Tulfo eh. Kaya yan ang ginagawa siya ng mga netizen. Tignan mo, may mga ano pa ka eh. May mga meme ka na the airbender. O, diba? O, yun ang mga babayan ko. Yung, para sa Bernes, para bukas, yung nangyaring hearing nga, medyo nagtalo si Senador Marcoleta at sino ba? Si Senador Lacson, Blue Ribbon Committee Chairman. At yung nangyari, na si Alcantara medyo kumanta na mga kababayan ko. Maganda naman ang kinanta ni Alcantara. Paki-like, share lang po, paki-subscribe lang po. At mag-iingat po kayo, yung bagyong Ompong medyo malakas din ata eh. Ingat po kayo. Bye.